Remember Kengkoy, siya yung aso ko na may epilepsy. So itong nakikita ninyong video, kuha po ito noong December 28. Ito po yung last day na nakasama namin siya. Ito din yung last day na grabe yung mga seizure na nangyari sa kanya. Itong nakikita ninyo ngayong part ng video ko, ito yung pinaka grabe na atake niya. Nagtumbling siya nito. So nung aatakihin siya, bigla siyang nagtumbling, tapos tsaka bigla siyang nangisay-ngisay, nagji-jerk yung paa niya. So akala ko nga itong oras na to, itong nakikita ninyo sa video, ito na yon. Pero after po kasi niyan, nakatayo pa siya. Kaya sabi ko, ay, mukhang lumalaban pa si Kengkoy. Sabi ko gano'n, mukhang ayaw pa niya. At saka, ang naging observation ko kasi yung nakaraang mga 3 araw, hindi nababawasan yung dog bowl niya. Nilalapit ko lang yun. Kumakain siya, dinidilaan niya lang ng konti. Pero, after nun, wala na. Tapos, yung tubig din niya, mababawasan lang yun kapag inatake siya kasi iinumin niya. Pag nilalabas ko siya ng house para magwiwi at poops, nakawiwi siya at poops naman, pero dun sa 3 araw na nagdaan, 1 beses lang yun. At saka yung poops niya, buo naman. Kaya sabi ko, ibig sabihin, okay siya. Kasi usually pagka mawawala na yung dog, iba na yung poops nila eh. It's either may malansang amoy siya, or basa, or hindi siya buo. Pero yung kay Kengkoy, buo kasi. Pero yung wiwi niya, since hindi nga siya araw-araw nagwiwiwi, makikita nyo na yellowish. And then, ang ibig sabihin din nun, hindi siya ganong umiinom ng tubig. So, itong nakikita ninyo, nilapit ko sa kanya yung dog bowl niya na may tubig. Kasi parang napansin ko din na parang bulag na siya. Kasi, pagka natatapos kasi yung atake niya, automatic yun, iinom niya ng tubig. Pero ito, tong eksena na to, hindi siya uminom ng tubig. Ginawa ko, nilapit ko sa kanya, hindi pa rin niya iniinom. Nung tinaas ko at mas nilapit ko sa bibig niya, tsaka niya ininom yung tubig. Halos nangalahati yan. So, ibig sabihin, hindi niya nakikita. Ang isa pa sa naging observation ko sa kanya, kapag inaatake siya, at naka-recover, tatayo siya, pero nakayuko. Lagi siyang nakayuko, tapos tulog na lang siya ng tulog. So, sabi ko, ire-ready ko na yung sarili ko kasi iba sa lahat ng seizure niya, iba tong mga nakita ko. So, parang hirap na siya. Itong araw na to, itong nakikita nyo sa video nung December 28 nga kuha ito. Ito na yung pangalawa or pangatlong seizure niya yan na napansin ko na iba na siya talaga, nahihirapan na siya at makikita mo yung difficulty ng paghinga. Kaya sabi ko ulit kay Kengkoy, although binulungan ko na siya nung mga nakaraang araw na kung sakaling mawawala siya, iiwan na niya ako, sana nandito ako, nasa bahay ako, kasi mas mahirap yung pagdating ko, wala na siya. Yung hindi mo nakita kung paano yung nangyari, at least ito nakita ko, at nakita niya rin ako na nandun ako sa tabi niya kung mawawala siya. So, ayan, nakikita nyo, nakahiga yan. Hirap na siya niyan. Yung paghinga niyan, yung paghinga at saka yung heartbeat niya, parang medyo bumagal. Kaya sabi ko, naku, ito na to. And then, hindi ko siya hiniwalayan ng oras na yan. Tapos, bago nawala yung hininga niya, bago siya nalagutan ng hininga, meron pa siyang huling iyak. Tapos, yun na. Nakita ko, wala na. Nakalawit na yung dila niya, tumulo yung laway. Tapos unti-unting nawala na yung breathing niya, pati yung tibok ng puso. Yung sa mga ganitong eksena, sa iba, OA, ano ba yan, madrama. Ang naintindihan ko naman yun kasi yung iba kasi, hindi naging ganun yung bonding nila sa mga alaga nila, or totally wala silang alaga. Ang makakaintindi lang talaga yung mga naging pet owners, or parents. Yun lang yung makakaintindi sa mga ganitong eksena. Sa amin kasing mga may alaga, naging parte na po ng buhay namin yung mga kasama naming mga dogs or cats man yan, ibon or pusa, or ibon or mga isda man din, ganun pala. Yung ganitong time, talagang iiyak ka. Lalo na kung sobrang mahal na mahal mo yung alaga mo.
naging parte sila ng araw-araw na buhay mo, ng routine mo, inaasikaso mo sila, sinasalubong ka kapag dumarating ka galing sa labas. Tapos sila din yung makikita mo na tuwang-tuwa sila kapag andyan ka na, tapos nalulungkot sila pag aalis ka na. So alam mo yung affection, yung love na pinapakita din nila sa iyo. Kaya yung mga time na aalis na sila, iiwan ka na nila, masakit sa amin syempre yon. Iiyakan at iiyakan mo yon. Pero hindi mo naman pwedeng i-wish na sana tumagal pa yung buhay nila kung nahihirapan naman sila. Mas okay na rin yung kung mahihirapan na lang din, okay na rin. Kasi hindi sila katulad nating mga tao na pwede nilang sabihin kung ano yung totoong nararamdaman nila sa katawan nila, kung ano ba yung masakit. Makikita lang natin yung itsura nila na nahihirapan sila. At si Kengkoy, isa to sa mga alaga ko na aso na nakita ko na hirap talaga siya, na malakas kasi siya simula nung mga babies pa tong sina Kengkoy, nung pinanganak sila. Si Kengkoy malakas to, hyper. Kaya nga ang pangalan niya Kengkoy Kangkarot. Kasi ano siya, makulit, maharot, mahilig magtatalon, tahol ng tahol yan. Kada may tao, isa siya sa maingay sa amin. Kaya ano siya, yung makikita mo na talagang na-deteriorate yung katawan niya, na kada siya inaatake, alam kong nahihirapan siya. Pero sa lahat ng dogs ko na nawala, siya yung cute pa rin, siya yung pinaka-cute habang tinitingnan ko nga siya nung inaatake siyang huli. Maganda pa rin yung mukha niya. At saka hindi siya kagad tumigas. Tapos malambot yung katawan niya. Although yung mata nga niya, kung nakikita niyo, kino-close ko kasi nakadilat yan nung mamatay. Tapos yung mga talampakan niya, hindi siya lumamig kagad. Kaya nga, hinipo-hipo ko pa siyang mabuti. Sabi ko, totoo bang wala ka ng heartbeat? Totoo bang hindi ka na humihinga? Kaya lang talagang wala na eh. Yan, nilagay ko siya dito ngayon sa towel niya para babalutin kong mabuti, masild ko siyang mabuti bago siya ilagay sa kahon at para mailibing namin. Yun, mamimiss ko yung mga time na sa madaling araw, hating gabi, magigising yan. Kasi simula nung nagkaroon siya ng epilepsy, nangigising siya talaga kapag alam niyang aatakihin siya. So, eto na po, nakakahon na si Kengkoy. Itong pwesto na to, dun sa left side, doon naman namin nilibing si Diego, or yung si Dengo. Yun yung tatay nila na namatay din itong year na to. Dito rin namin siya nilibing. So, magkatabi na naman sila kasi nung nabubuhay din si Diego at wala pang epilepsy si Kengkoy, magkatabi sila, magka-share sila sa isang malaking cage. Nilalagyan ko lang ng harang kasi mag-aaway sila lalo na pag may food na. So, ayan, tinatabunan na po namin. Ito na yung huling kita namin kay Kengkoy. Isa na rin siya sa angel dog namin. So, magkakasama-sama na sila. Nag-start sila na 8. So, unti-unti, dahil sa katandaan, namatay na. Yung iba, nagkasakit. So, ngayon, ang natitira na lang sa akin, 2 na lang. Si Niebe, tsaka si Tikboy. So, thank you sa mga memories, Kengkoy and Diego, at sa iba pa namin mga dogs, na angel dogs na namin. So, yun, masaya nung mga time na kasama sila, nakakalungkot nung paalis na, nung iniwan na nila kami, pero ganun talaga eh. Kasi, kesa mas mahirapan pa, okay na rin yung ganito. So, bye Kengkoy. Angel dog ka na namin, magkikita-kita na kayo doon, pati kay mama, ihay nyo kami kay mama. Bye Kengkoy.